Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nakilala ni Rai ang lalaki at makikita ang sorpresa sa mukha niya. Nang makita na nandoon si Rai at ang tikoon, nagulat din si Waylon. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at sumandal dito gamit ang isang kamay sa kanyang bulsa. Ngumiti siya saka sinabi, nabili ito mga kalahating buwan na ang nakaraan. Sa wakas ay nakakita ako ng pagkakataong gamitin ito ngayon. Si Waylon ay isa pa sa mga dating kaklase ni Gerald. Noong sila ay nasa paaralan, mayroon lamang dalawang lalaki na napakayaman at makapangyarihan. Ngayon sila pa rin ang mga taong iyon. Ang isa sa kanila ay si Cameron, na ang pamilya ay may kaugnayan sa Department of Health. Ang pangalawa ay walang iba kundi si Waylon. Parehong nagbahagi sina Waylon at Cameron ng magandang relasyon noon. Masaya silang nanggugulo habang nagkaklase. Silang dalawa lang ay may kayamanan at kapangyarihan, pareho silang may maayos na buhay kahit na nagtapos na sila mula sa high school. Gayunpaman, mas interesado si Gerald sa relasyon ni Waylon kay Xela. Silang dalawa ay hindi pa nagkaroon ng isang magandang relasyon, nag-aaway pa nga silang dalawa paminsan-minsan ayon sa naalala ni Gerald. Mukha nagbahagi sila ng isang magandang relasyon ngayon. Habang nag-uusap sila, tinuro ni Rai si Gerald bago sinabi, Waylon, nandito rin si Gerald. Bakit hindi mo siya kausapin? Pagkatapos ay tumingin si Waylon kay Gerald na nakatayo sa tabi nila buong oras. Oh my goodness! Kung hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito, hindi ko talaga siya makikilala. Nandito ka rin pala, Gerald, sabi ni Waylon habang ngumiti. Pasimpleng ngumisi si Rai. Ano, nakalimutan mo na ba, Waylon? Minsan ay sinabi mo kay Gerald na ipahiram sa iyo ang kanyang workbook para makopya mo ang mga sagot niya. Hindi ka pinayagan ni Gerald kaya kumuha ka ng upuan at binugbog siya mula sa platform hanggang sa likuran ng classroom. Naalala ko na siya ay mukhang natatakot na parang mamamatay na siya noon dahil bugbog sarado siya sa iyo, sabi ni Rai nang maalala niya. Si Gerald ay napunta sa isang napaka-awkward na posisyon sa sandaling sinabi niya iyon. Malinaw niyang naalala ang pangyayaring iyon at ito ay naging sanhi na maalala niya ulit ang pangit na pangyayari na iyon. Si Waylon ay tulad ng isang anino sa puso ni Gerald dahil palagi niyang kinukutya si Gerald sa harap ng lahat. Hindi lang iyon ang oras na sinaktan niya rin si Gerald. Natraumatay si Gerald sa tuwing maririnig niya ang kanyang pangalan, sobra talaga siyang natatakot sa kanya. Sa pangyaring iyon, kapwa na nakipag-away sila Xela at Sharon kay Waylon dahil gusto nilang tulungan si Gerald. Kumuha pa ng libro si Xela at binasag kay Waylon para may paghiganti niya si Gerald. Ito ay isang hindi ka nais-nais na karanasan at si Gerald ay maaring sumagot lamang sa isang mapait na ngiti. Gayunpaman, walang pakialam si Waylon sa sitwasyon at simpleng binago ang paksa. Well, tama na chit-chat. Noong tinawagan ko si Xela kanina, akala ko pupunta siya dito ng mag-isa. Kayong lahat pala ay naghihintay para sa boss. Kahit pa ganoon, halika ka na Xela, tara na. Si Xela ay natatakot na baka hindi ko ito maunawaan kanina, kaya iyon ang dahilan kung bakit sinagot niya ng palihim ang tawag na isip ni Gerald sa kanyang sarili. Hindi talaga ito kinakailangan. Walang pakialam si Gerald sa totoo lang. Gayunpaman, nangako si Xela at sumang-ayon na pupunta sila sa gathering. Dahil dito, pareho niyang hinihintay sina Gerald at Waylon na dalhin siya doon. Iyon lamang ang bagay na bahagyang gumulo sa utak ni Gerald. Oo naman. Sumabay tayo sa sakyan ni Waylon, Gerald. Hindi mo rin kailangang sumakay ng boss, sabi ni Xela habang namumula siya ng bahagya habang nakatingin kay Gerald. Sa kanilang pag-iisip, ang tikoon at si Rai ay naidagdag ang kanilang mga sarili sa usapan na ito. Isipin mo kapag nakasakay tayo sa isang Audi. Napakasarap sa pakiramdam niyan. Maaari pa nating mapalalim ang relasyon natin kay Waylon. Magaling. Natatakot ako na hindi posible iyon. Kailangan kong sunduin ang ibang kaklase mamaya at kung sumali si Gerald, wala nang spark sa sakyan, sabi ni Waylon, makikita ang sakim na itusra ang makikita sa kanyang mukha habang papasok sa kotse niya. Nakaupo ngayon si Xela sa tabi ni Waylon na nakapasok lamang sa driver's seat. Mas lalo itong naging awkward sa pakiramdam ni Xela. Ay, okay. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin pagkatapos? Ganito na lang, si Gerald ay maaaring magpara lamang ng taxi dahil halos $10 lang ang gagastusin niya, sagot ni Waylon. Hindi mo kailangang gawin iyon. Wala bang ofo bike sa tabi ng kalye?
Iskan lamang ang isa nito at pagkatapos sumakay ng bisikleta papunta sa gathering, sabi ni Rai. Demon. Sobrang nakakaawa naman yan. Tumawa ng malakas si Waylon. Nang huminto siya, sinabi niya, magkita na lang tayo mamaya sa hotel, Gerald. Pagkatapos nito, nag-drive na lamang siya nang hindi nagsabi ng isa pang salita. May gusto pa sana sabihin si Xela kay Gerald ngunit sa huli, hindi niya masabi ang kanyang gustong sabihin. Maaari lamang niyang isara ang bintana ng sasakyan. Bumuntong hininga siya sa kanyang isipan. Ano pa ang sasabihin ko? Nang umalis na sila, maraming tao ang nakakaawa na tumingin kay Gerald. Ang ilan pa ay simpleng tumawa. Yung lalaking Gerald doon ay malinaw na minamaliit ng mga tao. Nakakaawa siya. Iyon ang iniisip ng halos lahat ng tao na nandoon sa sandaling iyon. Gayunpaman, hindi hinayaan ni Gerald na pumasok ito sa isip niya. Pasimple siyang ngumiti bago naglakad sa parking lot sa tabi ng bus stop. Dumaan siya sa bus stop habang ang kanyang Mercedes-Benz G-Class ay mabilis na nagmaneho patungo sa venue ng gathering. Nang maparada na niya ang kanyang sasakyan, pumasok na si Gerald sa private room. Halos kalahati na ng kanyang mga kamag-aral ay nandoon na. Mayroong 20 katao sa paligid at ang kapaligiran ay medyo buhay na buhay. Napakalaki rin ng hapagkainan na kanilang naibok. Karamihan sa mga mag-aaral doon ay kaswal lamang na binati si Gerald bago lumingon at ipinagpatuloy ang kanilang sariling pakikipag-usap. Sa kanila, si Gerald ay isang mahirap na talunan lamang kaya natural na hindi siya pansinin. Kasalukuyan ay may isang bagay na ikinagulat si Gerald. Parehong wala sina Lilian at Sharon. Nga pala, Waylon, bakit wala dito sina Lilian at Sharon? Hindi ba sinabi nilang sasama sila atin? Katulad ni Gerald, ang ilan sa iba pang mga kamag-aral ay natuliro rin. Mahinahon nang umiti si Waylon. Hindi sila makakapunta dito. Hindi sila katulad ng dati. Pumasok sila sa mayaman at makapangyarihang na mga kaibigan. Masasabing sila ang pinakamakamalakas na kaklase natin. Bakit sila pupunta sa isang maliit na kaganapan na tulad nito? Naku, totoo ba talaga yun? Ano pa ang nalalaman mo, Waylon? Tanong ni Xela na nakaupo sa tabi niya. Nagkaroon siya ng pagnanais na alin pa ang bagay na ito. Nakakuha si Sharon ng isang napakalakas na boyfriend sa Mayberry. Mayroon bang nakakaalam sa inyo tungkol sa Your North Mountain Entertainment City? Sabi ni Waylon habang nagsindi ng sigarilyo. Siyempre lahat tayo ay alam yon. Sikat ito sa internet. Ang York North Mountain ay binago at naging tourism, food, at culture-focused na city. Literal na narinig ng lahat ang tungkol dito. Ang girlfriend ni Sharon ay nagmula sa York North Village, kahit na ang village ay nasira na. Pero hindi iyon ang punto ko. Kita nyo, ang pamilya ng kanyang boyfriend ay nagmamay-ari ng ilang mga shops sa Commercial Street sa York North Mountain Entertainment City. Ang pera na kikitain nila sa hinaharap ay halos imposibleng mabilang na. Oh my God! Napakatindi talaga nila. Narinig iyon ng lahat at namangha sila. Ang pangalan ng kanyang boyfriend ay si Hayward, at medyo sikat siya sa Mayberry. Binisita ko ang Mayberry noong nakaraang buwan para maaliw at gumala doon. Tinawagan ko si Sharon habang nandoon ako at nakilala ko din ang boyfriend niya. Magkasama kaming kumain at nagpapalitan kami ng contact information, mayabang na sinabi ni Waylon. DM Waylon. Ang galing mo. Noong nag-aaral pa kami, sina Waylon at Cameron ay parehong maimpluwensya at makapangyarihan. Si Waylon pa rin ang magaling. Kumusta ka, Cameron? Wala kaming balita sayo. Magsikap ka naman, asar ng ilang batang babae na kaswal na nakaupo sa tabi ni Cameron. Isang bakas ng selos ang makikita sa mga mata ni Cameron. Alam ni Cameron na hindi niya maikumpara ang kanyang sarili kay Waylon. Lalong totoo ito ngayon dahil lumaki si Waylon na kilala ang maraming tao mula sa Mayberry, samantalang ang mga contact ni Cameron ay limitado lamang sa mga mula sa Department of Health. Nag-alala at hindi mapakali si Cameron sa mga sinabi ni Waylon. Pakiramdam niya ay napahiya siya. Hoy, huwag mong sabihin yan. Magaling din si Cameron. Kung ang pamilya o kamag-anak mo ay nagtatrabaho sa mga ospital o isang bagay na malapit, maaari mo lamang tawagan si Cameron. Halika dito, Cameron. Ang guest of honor na upuan ay para sayo. Nakaupo na si Waylon sa main seat habang si Xela ay nakaupo sa kanyang kaliwa bilang pangalawang guest of honor. Ang natitirang upuan lamang ay nakalaan para sa guest of honor, kaya sino pa ang makakaupo doon maliban kay Cameron?
Pero Waylon, hindi ba mas makakabuti sa'yo na kunin ang upuan ng guest of honor? Ikaw ang pinakamakapangyarihang kasama namin dito. Bukod pa doon, ipapaalam ko sa inyong lahat ang isang bagay. Ang kumpanya ni Waylon ay nakatanggap din ng investment mula sa Dream Investment Group, sabi ng isang kaklase ng nakangiti habang nakatingin kay Waylon. Nasisiyahan si Waylon sa kanyang sarili. Yumabang siya nang malaman ng iba ang mga nagawa niya. Nang marinig iyon ng iba niyang mga kaklase, nanlaki ang kanilang mga mata nang lumingon sila kay Waylon. Ang mga ito ay mga kumpanya na kabilang sa pamilya ko, kaya hindi ko hawak ang mga ito. Nagmanage ako ng sarili kong kumpanya pero medyo wala pa ring silbi ito dahil wala pa akong nagagawang resulta, sabi ni Waylon habang pilit na nakangiti. Marami sa kanyang mga kamag-aral ay parehong nainggit sa kanya. Ang kanyang deklarasyon ay nagparamdam lamang kay Cameron ng higit na pagpapababa. Habang ngumiti siya ng awkward, bigla niyang napansin si Gerald na kanina pa nakaupo malapit sa pintuan. May malamig na ngiti sa kanyang muka at sinabi niya, "Speaking of which, Waylon, hindi lang dapat natin ipasa ang upuan ng guest of honor sa ating sarili. Dapat si Gerald ang nararapat na nakaupo doon." Napuno na si Cameron. Naiinis siya at ayaw na niyang may kumpara pa kay Waylon kaya binago niya ang paksa kay Gerald. "Ano? Sinasabi mo na si Gerald ang upo dito," sabi ng isang random na kaklas habang tumatawa siya. Ngumisi si Cameron. "Siyempre naman. Maaring hindi mo alam ito, pero si Gerald ay malapit kay Louie ng Serene County. Nagkita kami 2 araw na ang nakakalipas sa isang restaurant at gusto pa ni Louie na bayaran ang bill para kay Gerald." Malamig na ngumiti si Cameron at sinabi niya, "Ano? Nakakatawa, Cameron. Para bang pamilyar si Louie si Gerald?" "Oo nga, di ba? Ang pagkakaiba sa pagitan ng katayuan ni na Louie at Gerald ay tulad ng isang planeta at isang dumi. Pwede kang hindi maniwala sa akin, pero alam ni Sela na totoo ito. Nakita niya rin ito." Habang nakatingin siya kay Sela, simpleng tumango ito bilang pagsang-ayon. "Well, di man." Sa sandaling iyon, maraming mga kamag-aral ang nagsimulang tumingin kay Gerald na parang may isang kakaibang ilaw. Gayunpaman, mayroon ding ilang iba pa na lumingon para tumingin kay Waylon. Ang bawat isa ay may kamalayan sa insidente kung saan ay binugbog ni Waylon si Gerald noong high school. Kahit papaano ay mayaman na si Gerald ngayon at pamilyar pa siya kay Louie na kilala sa pagkakaroon ng magandang ugnayan sa kapwa mabuti at masamang mga kalalakihan. Ano ang isasagot ni Waylon doon? Anong klaseng pagmamayabang ang gagawin niya? Sa mukha ni Waylon ay isang nakakainis at mapait na ngiti. "So, ano naman kung kilala niya si Louie? Sa tingin ko na ang karamihan sa inyo ay hindi alam ang tungkol dito, pero si Louie ay binugbog ng isang tao sa ilang araw lang ang nakalipas. Ang kanyang tatay ay binalaan pa ng taong iyon. At saka, ang kanilang share ng Lourdes Mining Group ay kinukuha rin ng ibang tao. Dahil doon, naiisip mo pa rin ba na si Louie ay isang magaling na tao?" sabi ni Waylon. Ipinagpatuloy ni Waylon ang pagbabahagi ng iba pang impormasyon na narinig niya tungkol sa nangyari sa pamilyang Lourdes. Sa oras na siya ay tapos na, ang lahat sa wakas ay nakita ang buong larawan. "Alam mo Gerald, mukha kang matapat na tao. Pero sa huli, nakilala mo ang ganoong uri ng tao. Hindi ko akalain na magiging ganyan ka, Gerald," sabi ni Waylon na may smog ng ngiti bago siya nagpatuloy. "Nagulat ka ba sa kung paano ko alam ang lahat ng ito, Gerald? Hindi tulad ng ilang mga tao, hindi ako natatakot na sabihin sa iba ang mga bagay na ito. Sa totoo lang, ang taong nag-frame ng Lourdes sa oras na ito ay walang iba kundi ang makapangyarihang boss mula kay Mayberry, si Zach Lyle. May ginawa siya ito sa kanila at kung ano man ang ginawa niya, naging masunurin sila sa kanya. Ilang oras ang nakalipas, ang aking tatay ko ay kumain kasama si Jackson na mas kilala bilang driver ni Malayli. Noong panahon na para kumain, sobrang nalasing si Jackson na sa wakas ay sinabi niya ito sa tatay ko. Nandoon ako sa pagkain na iyon at tinapik pa ako ni Jackson sa balikat at sinabi sa akin na magsumikap ako. Natanggap ko na rin ang kanyang permisyon na tawagan siya kung may mangyari man." Tinapos ni Waylon ang kanyang pangungusap sa isang mahinang ngiti. Ang iba pa ay napahinto. "Driver ni Merlyle. Kilala ng tatay mo ang driver ni Merlyle, Waylon. Alam ng lahat doon kung sino si Zach Lyle. Literal na imposibleng hindi malaman ang tungkol sa kanya kung mula ka sa Mayberry. Siya ay isang napakalakas at maimpluwensyang negosyante. Ang kanyang driver ay dapat na napakahusay din. Oo, ang tatay ko ay kumakain kasama niya dati.
Medyo dominant na tao si Jackson. Alam mo, sa palagay ko dapat talaga tayong magkaroon ng maraming gatherings na tulad nito sa susunod. Kung mayroon man sa inyo na nangangailangan ng tulong, sigurado na tutulungan ko kayo. At huwag mo lang isiping nakaupo ako dito na nagsisinungaling din. Tingnan mo ang picture na ito. Kinuha ito habang kumakain ako kasama si Jackson at ang tatay ko. Pinakita ni Waylon ang kanyang cellphone para ipakita ang larawan sa lahat. Na-curious si Gerald kaya tiningnan niya din ito. Siya nga, si Jackson Sanders ang nasa litrato. Sa loob nito, makikita siya na nakabihis ng maayos at nakasuot ng isang mamahaling relo. Nakakagulat ito para kay Gerald. Hindi niya aasahan na makikita si Jackson ng ganoon. Noong nakaraan, palaging ina-assign ni Zack si Jackson na maging super ni Gerald noong pumunta si Gerald sa Wayfair Mountain Entertainment. Si Gerald ay medyo malapit na kay Jackson. Nauna niyang naisip na si Jackson ay isang matapat at taos-pusong tao, habang ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang simple at payak na tao sa tuwing nakikita siya ni Gerald noong nakaraan. Nagulat si Gerald, siya ay talagang isang dominant na tao. Hindi sa mali ito. Ang bawat isa ay merong private life kung tutuusin. Kaya huwag niyong isipin na si Louie ay isang uri ng big shot. Ang mga tao na nagkukunwari sa kanya ay hindi mo rin magagamit. Hanapin mo lang ako kung may problema ka. Sumilip si Waylon kay Gerald bago tumingin kay Sela. At Sela, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita na kausapin ang taong iyon mula sa kumpanya mo ngayon. Kahit na ano pa ang kinakailangan, tutulungan kita na malutas ang isyong iyon. May problema ka sa kumpanya mo, Sela? Tanong ni Ray. Ang mga tainga ni Gerald ay namula sa tanong ni Ray at tumingin din siya kay Sela. Yeah, sige na, Sela, sabihin mo sa amin. Anong nangyayari? Nagtataka na nagtanong ang ilan sa mga kamag-aral. Tumango si Sela bago siya nagsimulang magbahagi ng isang insidente na nangyari sa kanya ng detalyado. Hindi masyadong nagtagal, natapos ang curiosity ni Gerald. Hindi nagtagal pagkatapos na-recruit si Sela ng kumpanya, ang kanyang superior ay nagsimulang patuloy na hinahara siya. Ang binabanggit na superior ay isang deputy manager ng isa sa mga departments. Ayon sa paglalarawan ni Sela, ang deputy manager ay isang kalbo na nawala ang lahat ng buhok sa paligid ng korona ng kanyang ulo. Medyo matanda siya at malaswa. Noong una, hindi siya naglakas loob na gumawa ng move. Pasimple niyang tinanong si Sela na kumain kasama niya. Matapos tanggihan siya ng maraming beses, sa kalaunan nahirapan si Sela na ipagpatuloy ito. Sa makatuwid, sa wakas ay nagpasya siyang tanggapin at kumain kasama ang deputy manager isang araw. Mula sa araw na iyon hanggang ngayon, ang lalaki ay naging mas malaswa at mapangahas. Patuloy niyang tinawag si Sela sa kanyang opisina. Sa simula, sasabihin lamang niya ang mga hindi magagandang bagay sa kanya paminsan-minsan. Ngayon, nagiging pisikal na ang mga bagay at hindi karaniwan para sa kanya na gamitin ang parehong mga kamay at binti niya para asarin si Sela. Mga 2 araw bago ang carnival, tinawag ng deputy manager si Sela na lumapit. Nagresulta ito sa paghaplos ng hita niya. Sobra siyang nanerbiyos sa oras na iyon at likas niyang kinuha ang isang basong tubig at ibinuhos ito sa deputy manager. Ngayon, nanganganib na siyang matanggal sa trabaho. Gusto niyang sumunod si Sela sa kanya, kung hindi ay kailangan na siyang magbitiw sa kumpanya. Sinabihan siya na maging matino at kumilos ng maayos. Matapos ang pangyayaring iyon, sinabi ni Sela kay Waylon ang tungkol sa nangyari. Tanging si Waylon ang malakas at sapat na maimpluwensyang tao para matuwid ang deputy manager. Pwede rin magbigay ng tulong ang kanyang mga kamag-aral. Pita! Gusto ko talagang bugbugin ang matandang pervert na iyon. Ang tapang niya na para ibuli ang aming Diyosa, sigaw ng ilan sa mga lalaki sa sobrang inis. Tama yan! Pero tayong mga babae ay talagang kailangang malaman kung paano protektahan ang ating sarili. Palagi kaming ginugulo at binubuli. Alam mo, ilang tao na hindi alam ang tungkol sa aking mga koneksyon o pinagmulan ay patuloy na hiniling sa akin na gawin ang mga bagay para sa kanila noong una akong dumating sa ospital. Sa sandaling makilala nila kung sino ang boyfriend niya, wala nang sumubok ng kahit anong nakakatawa sa akin. Sabi ni Morgana. Alam ko, di ba? Pinag-uusapan dito, Sela, ikaw at si Sharon ay parehong pantay na pinakamagandang mga babae sa klase namin noong nag-aaral pa tayo. Nakakuha pa si Sharon ng isang mabuti at makapangyarihang boyfriend kaya sigurado na dapat mo rin gawin iyon.
Humanap ka ng lalaking ganoon na nagmamahal sa'yo at mas mabilis mong mareresolba ang mga problemang tulad nito sa susunod, dagdag ni Rai. Medyo namula si Xela dahil dito bago tumingin sa sahig. Huwag kang mag-alala, Xela. Pagkatapos ng gathering, ngayon ay lulutasin ko ang issue para sa'yo. Deputy manager lang siya kung tutuusin, may tiwala na sinabi ni Waylon. Waylon, gusto ko lang natakutin mo siya ng kaunti para tumigil siya sa pag-abala sa akin, huwag gumawa ng anumang bagay na hindi kinakailangan, sagot ni Xela na medyo may pag-aalala ang tono. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Kung gusto mong takutin siya, kailangan mong tumingin ng malayo. Nandito si Gerald at madali niyang mahihingi ang tulong ni Louie, sabi ni Cameron habang nakatingin kay Gerald. Nilingon siya ni Gerald at isang malamig na ngiti lamang ang kayang ibigay niya habang ang iba ay tumawa ng malakas. Ito ay isang bihirang sandali para kay Gerald na sa wakas ay makahanap ng isang taong masaya, mabuti, at may kakayahan. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa huli. Saglit na napatingin si Xela kay Gerald bago niya nakita ang kanyang tingin at binalik ang kanyang mga mata kay Waylon. Halata ang sagot niya. Noong high school pa sila, si Xela ay may magandang relasyon kay Gerald, hanggang sa puntong aktibong ipinagtanggol niya si Gerald mula kay Waylon. Gayunpaman, ngayon ay mas malapit na siya kay Waylon. Si Waylon ay natural na itinuturing na pinakamakapangyarihan sa mga kaklase at marami siyang koneksyon at mapagkukunan kumpara sa iba. Si Gerald ay walang ibang koneksyon maliban kay Louie, ayon sa pagkakaalam ng mga tao doon. Naiintindihan ni Gerald ang kanyang pangangatwiran at hindi siya masisisi dito. Matapos makaranas ng sapat sa lipunang kinagagalawan niya, ang karaniwang mga tao ay makapagsabi na ang pera at mga resources ay mas mahalaga kaysa sa aktwal na pagkakaibigan. Sa totoo lang, si Gerald ay medyo nababagabag dahil nangyari ito sa isang taong tinuring niya bilang isang matalik na kaibigan dati. Gayunpaman, pinili ni Gerald na huwag sabihin tungkol dito. Pasimpleng tiningnan niya ang iba nang binago ang paksa para muling pagtawanan siya. Maya-maya, tumayo si Gerald at pumunta sa banyo. Hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok sa banyo, tumayo si Xela para magtungo sa banyo mismo. Matapos maghugas ng kamay ay nakasalubong ni Gerald si Xela na sabay ring umalis ng banyo. Awkward ang pagkikita nila sa totoo lang. Oo nga pala, hindi ako nakakuha ng pagkakataon na makausap ka ng maayos. Kumusta ka naman, sabi ni Xela na may isang malanding ngiti habang sinusubukang itago ang kanyang awkwardness. Alam niya kung paano ang relasyon nila ni Gerald dati, at alam din niya ang away sa pagitan nila Gerald at Waylon. Gayunpaman, ngayon siya ay naging medyo malapit kay Waylon. Kahit na hindi niya sinabi ito, sigurado na hindi bibigat ang loob ni Gerald dahil dito. Okay naman, sabi ni Gerald habang pinupunasan ang kanyang mga kamay ng dry tissue. Balita ko na hindi ka pa nakakahanap ng trabaho, totoo ba iyon? Mayroon ka bang mga plano sa susunod, tanong ni Xela. Plano kong magkaroon ng sarili kong katayuan sa society, matapat na sagot ni Gerald. Nakasimangot si Xela bago niya iniling ang kanyang ulo na may mahinang ngiti sa labi. Makinig ka Gerald, suggestion ko talaga na maghanap ka ng trabaho. Hindi mahalaga kung anong uri ng trabaho ang makukuha mo. Alam na alam mong iba ka sa iba. O, pwede mo ring subukan na makisama kay Waylon. Nagsimula na siya ng sarili niyang kumpanya at naghahanap siya ng mga empleyado. Kung gusto mo, pwede ko siyang kausapin para sa'yo para mas handa siyang tanggapin ka. Ang pangunahing sweldo ay humigit kumulang na $300 sa isang buwan at mas mabuti ito kaysa sa wala, payo ni Xela. Salamat pero kailangan kong tumanggi, sabi ni Gerald habang nakangiti. Bumuntong hininga na lang si Xela. Gerald, alam ko na binugbog ng sobra noon ni Waylon, pero bata pa siya noon kaya subuka mo siyang intindihin. Bakit hindi mo subukang tingnan ito sa ganitong paraan? Kung hinayaan mo siyang kopyahin ang iyong mga sagot, hindi ka niya bugbugin. Ngayong graduate ka na sa university, sinong nakakaalam? Siguro handa siyang tulungan ka, patuloy na sinabi ni Xela. Wala na sa akin ang pangyayaring iyon. At saka, tungkol sa issue sa deputy manager mo. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa iyong manager, i-report ang insidente sa iba pang mga nakatataas sa kumpanya mo. Siguradong parurusahan nila ang taong yon ng sobra. Ang manager at ilan sa mga nakatataas doon ay original na mga staff mula sa Mayberry International Inc. Kaya alam ni Gerald ang tungkol sa kanilang mga kakayahan at virtues. Tiyak na hindi nila papayagan ang anumang uri ng harassment na magpatuloy. Pasimpleng tiningnan ni Xela ng sandali si Gerald bago pilit nang umiti at umiling.
Hindi mo masyadong alam ang tungkol sa kung ano ang nangyayari sa trabaho ko. Hindi mo na kailangang mag-abala tungkol dito. Pero masaya ako nakausap ulit kita at salamat pala, Gerald. Pagkatapos niyang sabihin ito, pasimpleng kumaway siya kay Gerald bago tumalikod at umalis. Naramdaman ni Gerald na si Xela ay kakaibang tao. Parang dati lang noong nakilala niya si Sharon. Kakaiba rin ang kilos niya sa kanya. Medyo nabigo si Gerald at nagsimula siyang maglakad pabalik. Wala pang 2 dosenang hakbang ang lumipas, nakita niya na ang daanan ni Xela ay hinarangan ng isang middle-aged na lalaki. Sinubukan pa na hawakan ng lalaki ang kamay niya. Ano ang ginagawa mo, Merzabel? Sabi ni Xela habang inilayo ang kamay niya mula sa kamay ng lalaki. Xela, balak kong kumain dito ngayon. Hindi ko inaasahan na makasalubong ka. Dahil pareho tayong nandito, bakit hindi ka sumama sa akin mag-inuman tayo? Ipapakilala ko sa iyo ang ilang mga kasamahan ko mula sa kumpanya. Sinabi ni Merzabel habang ang pagnanasa ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Halika ngayon. Tigilan mo ang sinusubukan mong gawin o magagalit agad ako, sinabi niya. Bitawan mo siya. Sa sandaling iyon, isang malakas at galit na ugong ang maririnig. Ang dagundong ay nagmula sa walang iba, kundi kay Waylon mismo na lumabas lamang sa private room. Kanina lang, may isa pang babae na umalis sa banyo, ngunit nang palabas na sana siya sa private room, nakita niya ang isang lalaking nakaharang sa daanan ni Xela. Nang malaman ni Waylon ang tungkol dito, agad siyang bumangon at pumunta sa banyo kasama ang iba pa. Ano ito? Isang grupo ng mga mangmang. Sino ang sinisigawan mo? Kahit na manyak siya, si Merzabel ay tiyak na hindi mahina na nilalang. Malamig ang ekspresyon niya habang tinatanong ang mga ito. Kaklasiko ang babae nang yan. Bakit mo hinaharangan ang daanan niya? Walang takot na tinanong ni Waylon. Takot na takot si Xela kaya likas na pumunta siya sa likuran ni Waylon. Xela, Sage, sasabihin ko ito. Ang mga kasamahan na naghihintay sa akin ngayon ay hindi ordinaryong tao. Kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa sarili mo, sundin mo ako. At saka, bakit hindi mo sabihin sa mga guna ito kung sino ako, sagot ni Merzabel habang nakatiklop ang mga braso niya sa likuran niya. Waylo. Ang kanyang pangalan ay Charlie Zebel. At siya ang deputy manager ng department ko, sabi ni Xela. Pita. Ikaw pala ang lalaki na yon. Una nang nagpasya si Waylon na harapin si Charlie ng hapong iyon. Gayunpaman, napakabait ni Charlie para magpakita sa harap ni Waylon. Mabuti na lang at hindi niya kailangang sayangin ang anumang oras para hanapin siya. Malinaw na hindi inaasahan ni Xela na makabangga sa matandang manyak dito. Ngumisi si Waylon bago niya sinabi kung gaano lang kadali. Plano kitang hanapin pero nandito ka na, Merzabel. Mag-usap tayo, okay? Una sa lahat, alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ay si Spencer Leeds. Ang pamilya ko ang nagmamay-ari ng Quinson Enterprise. Ang pinakamalaking kumpanya sa Serene County. Lumaktaw ang tibok sa puso ni Charlie nang marinig yun. Tiyak na alam niya ang tungkol sa Quinson Enterprise. Noong nakaraan, ito ay naging isang ordinaryong kumpanya lamang. Gayunpaman, ang mga bagay ay ganap na nag-iba. Dahil sa mataas na pamantayan sa environmental protection sa Quinson Enterprise, nakakuha sila ng investment mula sa Dream Investment Group. Maaari ring sabihin na isa ito sa mga proyekto ng development mula sa Dream Investment Group. Ang katayuan ng pamilyang Leeds ay lubos na nakinabang mula dito at masaya sila ngayon sa malakas at maimpluwensyang katayuan sa Serene County. Katulad nito, si Merzabel ay nakatanggap din ng investment mula sa grupo. Gayunpaman, bilang isang deputy manager ng isang kumpanya, kailangan pa rin niyang mag-isip at kumilos ng maayos. Ay, galing ka ba sa Let's? Ngunit malets, mayroon akong kailangang daluhan na dapat kasama ko si Xela, tungkol lamang sa kumpanya namin. Hindi maganda na makialam ka sa mga private matter, hindi ba malamig na sinabi ni Charlie. Ang porsyento ng investment ng kanyang kumpanya ay mas mataas kaysa sa factory at kumpanya na kabilang sa Quinson Enterprise. Sa paghahambing sa dalawa, ang kumpanya ni Charlie ay tiyak na isang mas mahalagang pag-aari para sa Dream Investment Group. Hindi dapat matakot si Charlie pagdating sa kapangyarihan at background. Oh, pero gusto kong makialam. Kahit anong sabihin mo. Nagsalita si Waylon nang hindi sinasala ang kanyang mga salita, pinapalabas ang kanyang pagiging assertive sa sitwasyon na ito. Naging pisikal ang mga bagay dahil ang dalawang lalaki na nakadarama ng pangangailangan na protektahan ang kanilang pride.
Una nang umatake si Waylon. Dali-dali siyang lumapit kay Charlie at sinimulang suntukin siya nang hindi man lang nagdalawang isip. Nang makita iyon, nagsimulang kumilos din si Cameron at ang iba pa. Sa kanilang pag-iisip, naisip nilang lahat na ang deputy manager ay hindi kasing lakas at maimpluwensya tulad ng pamilya ni Waylon. Sa huli, binugbog ng sobra si Charlie. Si Xela ay nakatayo sa tabi nila buong oras, sinusubukan silang pigilan sa pakikipaglaban ngunit wala itong kwenta. Talagang guka. Ang lakas ng loob mo. Maghintay ka. Sigaw ni Charlie na may kamay sa pisngi niya na may pasa habang tumatakbo siya sa medyo nakakaawa na paraan. Hindi masyadong nagtagal, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa private room ni Charlie. Ang leader ng grupo ay tila isang middle-aged na lalaki na nakasuit. Sino ang nagsimula sa lahat? Malamig na tanong ng leader. Agad na tinuro ni Charlie sila Waylon at Cameron bago may binulong sa tainga ng leader. Pasimpleng ngumisi ang lalaki. Wala akong pakialam kung kaninong anak siya. Ngayon ang aking unang araw na magre-report sa tungkulin sa kumpanya mo bilang isang senior executive. Ang mga brat na ito ay kailangang turuan ng isang leksyon dahil kung hindi, may isip nila na tayo ay mga mahihina na madaling mabuli. Habang patuloy na tumaas ang tensyon, nagpatuloy si Gerald na nakatayo sa gilid. Hindi talaga niya alam kung kaninong panig siya dapat sumunod. Sa isang banda, si Waylon ay tiyak na walang silbi, mayaman na bata ngunit mahusay siya pagdating sa pakikipag-away. Sa kabilang banda, ang middle-aged na lalaki ay malinaw na hindi rin isang santo. Habang iniisip ito ni Gerald sa kanyang sarili, isang tao mula sa grupo ni Charlie ang nagbasag ng isang bote ng alak sa ulo ni Waylon. Hindi nagtagal ay nagsimulang tumulo ang dugo sa kanyang mukha. Hoy! Tigilan na ang away na ito. Itigil mo na ito. Napansin ni Gerald kung gaano kahirap ang sitwasyon, mabilis siyang sumugod kasama ang ilang iba pang mga lalaki. Sinubukan nilang akitin ang parehong grupo na huwag nang mag-away. Kung tutuusin, ang mga taong binubugbog ang ibang mga tao ay mga tauhan ni Gerald. Sa kabilang banda, si Waylon ang binugbog. Kahit na si Waylon ay halos may tururing bilang kalaban ni Gerald, hindi maganda na gumawa ng napakalaking gulo dahil nagkaroon sila ng gathering sa araw na iyon. Ito ay isang bagay na hindi dapat mangyari sa araw na iyon. Ang mga nasasakupan ni Charlie sa wakas ay tumigil sa pambubugbog kay Waylon pagkatapos makisali ang mga staff mula sa hotel na magbigay ng kanilang kooperasyon para itigil ang away. Pagkatapos ay binayaran ni Charlie ang bill at umalis kaagad siya sa hotel, napapaligiran ng mga tao mula sa kanyang kumpanya. Hala? Ano ang gagawin natin? Waylon, dumudugo ka na, sabi ni Rai sa sobrang takot. Sila ang unang grupo ng mga go na naglakas loob na bugbugin ako. Tatawagin ko ang tatay ko. Ang mga bastard na iyon ay magbabayad ng isang kahila-hilakbot na presyo para dito. Sigaw ni Waylon habang magdugo siya sa kanyang mga mata. Naobserbahan ni Gerald kung paano lumaban si Waylon kanina. Siya ay malinaw na isang tao na hindi papayag sa kanyang sarili na tanggapin ang pagkawala o pagkatalo ng madali. Ginagawa ni Waylon ang kahit anong gusto niya dahil sa kapangyarihan at impluensya ng kanyang ama, matapang at mayabang siya sa harap ng lahat ng kanyang mga kaklase. Hindi niya naisip na ang mga tauhan ni Charlie ay kumikilos ng mas mabangis sa kanya. Sobra nilang binugbog si Waylon hanggang sa hindi na siya makagalaw. Sa sandaling iyon, nawasak ang parehong pisikal at emosyonal state ni Waylon. Kailangan siyang dalhin sa ospital, sigaw ni Morgana bago inilabas ang kanyang cellphone at tumawag para sa isang ambulansya. Hindi nagtagal ay dumating ang ambulansya, at dahil si Morgana mismo ay isang clinician, pumasok din siya sa ambulansya para matulungan na lagyan ng bandage ang kanyang mga sugat. Umalis siya sa ospital kasama si Waylon. Bugbog sarado si Waylon at dinala siya sa ospital ngayon. Ano ang gagawin natin? Umalis na muna tayo sa ngayon. Paano kung bumalik ang mga baliw na iyon na may dala pag mga tao? Tama ka? Hindi sila tulad ng mga ordinaryong tao. Ang mga kamag-aral ay nagpatuloy na pinag-uusapan ang sitwasyon sa kanilang mga sarili, hindi sila makapagpasya sa kung mas mahalaga ang pride o kaligtasan. Dahil hindi agad sila nakagawa ng desisyon, lahat sila ay lumingon para tumingin kay Cameron. Tumingin si Cameron sa kanila nang nakatulala. Si Cameron ay nakahiga sa sahig sa buong bahagi ng second half ng laban. Sinipa siya at siya ay nanatili doon. Natatakot siyang labanan sila nang nalaman niya na ang leader ay isang senior executive. Ito rin ang dahilan kung bakit si Waylon lang ang binugbog nang magsimula ulit ang laban.
Nag-alala siya noong una, ngunit nakita niya kung paano umaasa ang lahat sa kanya na gumawa ng susunod na desisyon. Hindi nagtagal ay naging matapang ulit siya. Kumalma kayong lahat. Pumunta muna tayo sa ospital. Sigurado na pupunta rin ang tatay ni Waylon doon, sabi ni Cameron. Ang mga kaklase niya ay sumang-ayon at lahat sila ay pumunta sa underground parking ng hotel na magkasama. Sa isang maikling sandali, si Gerald ay napahinto ngunit pasimple siyang umiling bago pumunta sa hagdanan para kunin din ang sarili niyang sasakyan. Sobrang emosyonal ang mga taong to. Kung nireport lang ito ni Sela sa kanyang mga higher-ups, hindi sana ito nangyari. Malamang sila na ang gagawa ng parusa para kay Charlie kung nangyari lang sana ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay tawagan ako at ang lahat ay matatapos ng mabilis. Malaking kaguluhan ito ang mga naiisip na nangyayari sa isip ni Gerald. Lahat sila ay nasa parking lot na. Sige, may dala kaming 4 na sasakyan ngayon. Sino pa ang nag-drive papunta dito? Tanong ni Cameron. Sa sandaling iyon, nagsimulang umiyak ng malakas si Sela. Pasensya na sa inyong lahat. Problema ko ito pero sinama ko pa kayong lahat. Ngumawa sa kanila si Sela na may mabigat na pagkakasala sa kanyang puso. Paano ka namin masisisi, Sela? Nakita ko mismo ang manyak na yon na hinaharangan ang daan. At saka, nakatayo sa tabi mo si Gerald pero wala siyang nagawa. Kung may nagawa siya, siguro lahat ng ito ay hindi nangyari. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Tama yan. Kung may sisihin man dito, si Gerald yon. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sumakay na lang tayo sa sakyan at pumunta ngayon sa ospital, sabi ni Rai. Sinimulan pumasok ng mga magkakaklase sa mga kotse. Si Sela ay sumakay sa sakyan ni Cameron. Oh God, tingnan mo. Nandito rin si Gerald. Sa sandaling iyon, sa wakas napansin ng lahat si Gerald na kararating lang sa parking lot. Ano ang ginagawa ng baliw na iyon dito? Wala nang upuan na pwede niyang gamitin dahil lahat tayo ay nakaupo na dito. Hindi ba siya bumiyahe dito sakay ng taxi? Malamig na tanong ng isang kaklas na babae. Tama yan. Sumakay ka sa taxi papunta dito, kaya bakit ka nandito sa amin? Nagpaplano ka ba na sumama sa amin sa kotse? Wala ka rin maitutulong kahit na sumama ka sa amin. Pumara ka na lang ng taxi at itigil ang pagharang sa daanan namin dito, naiinis na sinabi ni Rai. Pasulyap-sulyap lang si Sela kay Gerald kahit na wala siyang ibang sinabi bago lumayo. Huwag mo siya alalahanin, Cameron. Mas mabilis ba ang sasakyan mo? Mas mabilis ang kay Waylon? Tanong ni Rai habang iniikot ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Gerald. Halos magkapareho lang. Aalis na muna tayo. Umupo ka ng maayos, sigaw ni Cameron habang tinatapakan ang pedal at minamaneho ang sasakyan papunta sa unahan. Ang sumunod ay isang malakas na pagkabangga. Si Cameron ay hindi nakahawak ng mahigpit sa manibela. Nakabangga ang kanyang sasakyan sa likuran ng isang puting kotse na nakaparada sa harap nila. Tinaas ni Cameron ang kanyang hood. Mukhang nasira ang mga parts nito. Gulat na sumigaw si Cameron. Lahat sila ay bumaba sa kanyang sasakyan at agad na sumigaw si Rai. Napatakip ang kanyang kamay sa kanyang bibig sa sobrang gulat. Cameron, tingnan mo. Parang ang nabangga mo ang isang Mercedes-Benz G500. Ano? Paano ito nangyari? Karamihan sa iba pang mga kamag-aral ay hindi masyadong nakapag-isip kaagad. Sa kanila, naramdaman nilang imposible na ang isang marangyang kotse na tulad nito ay mapupunta sa Serene County. Gayunpaman, nang malapit na sila sa kotse, sa kasamaang palad ay tama si Rai. Ito ay talagang isang Mercedes-Benz G-Class. Ang isang Mercedes-Benz G-Class ay nagkakahalaga ng higit sa $300,000, sigaw ng isang kaklase na nag-aalala. Kahit nagsalpukan ang dalawang sasakyan, hindi masyadong malala ang pinsala ng Mercedes-Benz G-Class kumpara sa sariling kotse ni Cameron. Gayunpaman, kung kinakailangan niyang magbayad para dito, alam ni Cameron na kailangan niyang maglabas ng $100,000 para dito. Umiling siya ng bahagya sa sobrang takot. Pasensya na, Cameron. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo sana nabunggo ang kotse, napaungol si Sela na parang nadagdagan ang pinapasa ng kanyang puso. Bumuntong hininga siya sa kanyang isip habang pinipigilan ang luha niya. Kung hindi dahil sa akin, ang lahat ng ito ay hindi mangyayari ngayon. Si Waylon ay binugbog, at ngayon ay bumangga si Cameron sa ibang kotse, habang sinusubukan niya akong dalhin sa ospital para bisitahin si Waylon.
Ano na lang ang gagawin namin ngayon? Naging negative ang isipan ni Xela kaya naramdaman niyang naging mas malabo at mas nabalisa siya kaysa dati. Ang iba ay nagsimulang matakot din sinimulan nilang pag-usapan kung paano lutasin ang issue tungkol sa mamahaling kotse. CJ, hindi naman ito big deal. Pumunta na kayong lahat sa ospital. Sabi ni Gerald sabay buntong hininga habang pinapasok ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Nakakapanghinayang ito pero syempre, ang kotseng nabunggo ni Cameron ay kots ni Gerald. Ang kanyang Lamborghini ay binunggo ng isang tao noon at ngayon ang kanyang Mercedes-Benz class ay naharap sa parehong kapalaran. Ganun ba talaga siya kamalas? Kahit nabangga ang kanyang sasakyan, nahirapan siyang humingi sa kanila ng maintenance fee dahil nakita niya na kinatatakutan nilang lahat ang nangyari at mukhang nag-iisip sila tungkol sa kung magkano ang perang kakailanganin nila. For fuck's sake! Alam mo ba ang halaga ng kotseng ito, Gerald? Ito ay isang Mercedes-Benz class. Sino ba kasi ang matapang na iiwan ito dito ng ganun na lang? Kung nalaman ng may-ari ng kotseng ito kung sino tayo, siguradong magbabayad kami ng malaking halaga para dito. Naiintindihan mo ba ang kahit kalahati ng sinasabi ko? Sigaw ni Rai, lumalala na ngayon ang pagkabalisa niya. Huminahon tayo at pag-isipan ito. Hintayin na lang nating lahat dito ang driver. Pagdating nila, buong puso tayong hingi ng tawad sa kanila at sana baka hayaan nila tayong umalis kung naging masaya sila sa ganoon, suggestion ng isa sa mga batang babae. Iyon ang pinakamagandang ideya na meron tayo sa ngayon. Hindi maganda na iwan natin ang kotse ng ganito na lang. Mukhang ito ang napagkasunduan ng karamihan sa kanila. Ang ilan sa mga babae ay may naisip pang iba. Gusto nilang makita kung ang driver nito ay isang gwapong binata. Cameron, bakit hindi ka mauna na umalis kasama ang iba? Mananatili ako sa likod at maghihintay para sa driver. Ayusin ko ang issue ng maintenance fee. Biglang sinabi ni Xela. Kahit na wala siyang masyadong pera, hindi niya hahayaan na bayaran ni Cameron maintenance fee ng mag-isa. No way, hindi ka lang namin iiwan dito. Ganito na lang, kayong lahat, subukan niyong gamitin ang inyong mga koneksyon para malaman kung sino ang may-ari ng kotse. Baka may kakilala ka na nakakaalam kung sino ang may-ari. Suggestion ni Ray. Pumayag ang halos lahat ng doon sa ideya na iyon at nagsimula silang gumawa ng aksyon. Ang isa sa mga pinsan ko ay nagtatrabaho sa construction. Tatanungin ko siya. Ang tito ko ay responsible para housing at building na projects. Kilala niya rin ang maraming mga tao. Hayaan mo akong tanungin siya. Ang tito ko ay isang teacher. Marami rin siyang kakilala. Marami sa kanila ang nagsimulang tumawag sa anumang naugnay na mga koneksyon na alam nila. Si Xela mismo ang sumali sa pagsisikap na ito. Guys, hindi niyo talaga kailangang gawin ito, pakinggan niyo lang ako. Umalis na kayo. Lalo tuloy na naguluhan si Gerald nang maging komplikado ng simpleng bagay na ito. Ano? Ikaw ang mag-aayos nito. Anong magagawa sa isang talunan na tulad mo? Halos wala kang anumang common sense sa'yo. Bago nila ipagpatuloy ang pagkutya sa kanya, ang Mercedes-Benz class ay biglang tumunog. Sumuko na si Gerald na subukang magpaliwanag pa sa kanila. Kinuha niya muli ang kanyang susi ng kotse at pinindot ang isang pindutan dito. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nag-flash ng saglit kasunod ng tunog ng pag-unlock ng kotse. Sa sandaling iyon, lahat ng naroroon ay napahinto. Ano? Ano ito? Ang ilan sa mga babae ay hindi mapigilan ang kanilang pagkabigla at aksidenteng sumigaw ng kung anuman ang nasa isip nila. Kahit na si Xela ay binaba ang kanyang cellphone habang nakatingin kay Gerald sa sobrang pagkabigla. Lahat sila ay hindi makapaniwala. Paano naging kay Gerald ang Mercedes-Benz class na iyon? Hindi ba siya sumakay sa isang taxi para makarating dito? Hindi ba mahirap siya? Ang bawat isa ay may parehong mga katanungan sa kanilang mga isipan. Ito ay sobrang kamangha-mangha. Sa oras na bumalik sa tamang pag-iisip ang lahat, minaneho na ni Gerald ang kanyang kotse palabas ng parking space. Ang kotse ay hindi nasiraan ng sobra at nagdesisyon na siya na maghanap ng isang automobile sales service shop mamaya para maayos ang anumang mga gasgas sa kotse niya. Sa oras na ito, hindi kayang ihatid ni Cameron ang mga tao papunta sa destinasyon nila dahil sa kanyang nasirang hood. Ang lahat ng problema na ito ay dahil kay Xela, pero wala talagang silbi ang umiyak sa nangyari noon. Bukod pa dito, hindi inisip ni Gerald na tamang iwan na lamang sila ng ganoon. Magkaibigan naman sila dati.
Tara, sumakay ka sa kotse ko. Dadalhin kita sa ospital, mahinahon na sinabi ni Gerald. Ang panibagong mature at kalmadong si Gerald ay kakaiba sa para sa iba. Kung iisipin ang nangyari, hindi nakakagulat na parang kalmado siya at kaswal kanina nang kausap niya sila sa bus stop. Sa totoo lang, hindi nila binigyang pansin ang kanyang pag-ugali noon dahil inakala nilang talunan pa rin siya. Gayunpaman, ngayon nang mas binigyang pansin nila ang paraan ng kanyang pagsasalita, nalaman nila na ang kanyang tono ay parang malamig at komposes kumpara sa dating Gerald na kilala nila. Napanganga sila dahil dito. Gerald. Ito ba ang sasakyan mo? Tanong ni Rai habang nanlalaki ang mga mata niya. Yep. Medyo bago pa ito, sagot ni Gerald habang tumatango. Bakit wala lang sayo kapag pinag-usapan ang Mercedes-Benz class? My God! Sino ba ang mag-aakalang bibili si Gerald ng ganon kamahal na kots? Sabi ni Rai at halos tumalon siya sa tuwa. Gerald, pwede ba akong sumakay sa kots mo? Sige, bakit hindi? Grabe. Nakasakay ako sa isang Mercedes-Benz D-Class. Napasigaw si Rai habang ipinapalakpak ang kanyang mga kamay sa sobrang tuwa bago sumakay sa sasakyan. Pasimpleng tumayo si Xela sa gilid at namula ang kanyang muka. Well, nakakahiya ito. Pinayuhan ko pa siya na kumuha ng trabaho kanina lang pero mukhang mahusay ang buhay niya ngayon. Meron pa siyang Mercedes-Benz D-Class. Nangako kami na magkikita kami sa bus stop pero umalis ako para sa gathering nang wala siya. Kaya pala gusto niya kaming ihatid doon sa sakyan niya. Halika na, Xela, wala na tayong oras, nakangiting sinabi ni Gerald. Malinaw niyang nakikita na nahihiya si Xela. Kahit na nag-atubili siya noong una, dahan-dahan siyang tumango bago sumakay sa upuan sa tabi ni Gerald. Puno na ang kotse sa oras na magsimulang magmaneho si Gerald patungo sa ospital. Sa kanilang pagpunta roon, binaba ni Rai ang bintana at sinundot ang kanyang ulo para kumuha ng maraming litrato. So Gerald, anong ginawa mo para bayaran ang kotseng ito? Naging mayaman ka na ba? Nagtatakang tinanong ni Rai habang nasa labas pa ng sasakyan ang ulo niya. Hindi ko binili ang kotseng ito. Pumunta lang ako sa isang event at nagkataong nanalo ako. Matapat na sinabi ni Gerald. Ang kotseng binili niya, ang kanyang Lamborghini, ay nakaparada pa rin sa mountain top. Grand prize lang pala ito, sabi ni Rai, maririnig ang bahagyang pagkabigo sa kanyang boses. Bukod kay Rai, ang iba pang mga babae ay nagpaplano na rin ng kanilang susunod na paggalaw. Wala sa kanila ang may mga boyfriend pa. Kahit na hindi talaga mayaman si Gerald, ang pagbebenta ng kotse lamang ay agad na bibigyan siya ng $300,000. Sa ganoong klase ng pera, makakabili sila ng bahay at isang ordinaryong kotse. Sa madaling salita, magkakaroon siya ng standard na mayamang pamilya. Habang iniisip nila ito, ang ilan sa mga babae ay nagsimulang magkaroon ng nararamdaman para kay Gerald. Gayunpaman, ang reaksyon ni Xela ay kabaligtaran. Nang marinig niyang regalo lamang ang kotse, agad na nawala ang kanyang sorpresa. Sa halip na sorpresa, ang nararamdaman lamang niya pangungutya kay Gerald. Kahit na premyo lamang ito, sa sandaling iyon, naisip niya na ang dahilan na nangako si Gerald na makipagkita sa kanya ay para ipakita lamang ang kotse na napanalunan niya. Iba si Waylon. Sigurado na mayroon siyang pera, kakayahan na kinakailangan para bilhin ang kanyang sarili sa Audi A4. Ang panghihinayang na naramdaman niya pa kay Gerald ay agad na tumigil sa sandaling iyon. Pero hindi ko inakala na magkakadoon ka ng isang Mercedes-Benz class. Kahit na nakuha mo lang ang kotse bilang grand prize, ikaw ay mayaman pa rin ngayon. Bakit low profile ka lang sa gathering kanina? Dapat nagpasiklab ka ng konti, sabi ni Rai sa isang malambing na tono. Kailangan bang magpakitang gilas ang mga mayayaman? Hindi ko gusto na magiging maliit ang tingin mo sa iba dahil kahit na ang ibang mga tao ay mukhang ordinaryong, maaaring sila ang mga tao na makakatulong sa'yo balang araw. Si Gerald ay nagsasalita tulad ni Mark Crawford. Gayunpaman, ang mga babae ay hindi sumang-ayon sa kanyang sinabi. Nakasimangot din si Xela, iniwas ang tingin sa bintana na may bahid ng pagkasuklam na nakasalamin sa kanyang mga mata. Hindi na rin nagsalita si Gerald dahil sa katahimikan lang ang sumalubong sa kanya. Hindi nagtagal bago sila nakarating sa ospital. Sa oras na makarating sila, lahat ng mga sugat ni Waylon ay nakabandage na. Siya ay nasa kanyang cellphone na nakikipag-usap sa isang tao nang pumasok ang kanyang mga kaklase sa kanyang ward. Uy Jackson, kanina ka pa tinatawagan ng tatay ko.
Nasa ospital ako ngayon, pwede ka bang pumunta dito? Narinig ko sa tatay ko na medyo mahirap silang kausapin ang mga yon. Sigurado na humihingi ng tulong si Waylon kay Jackson. Gayunpaman, bago nila marinig ang tungkol sa mga detalye, binaba na ni Waylon ang tawag. Ito ay dahil napansin niya si Xela at ang iba pa ay pumasok sa kwarto. Pasensya na, Waylon. Kasalanan ko ang lahat. Nanghingi ng tawad si Xela. Ano ang pinagsasabi mo, Xela? Nagulat lang ako nung sinimulan nila kaming bugbugin nang hindi man lang nililinaw ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala, ang mga subordinetes ng tatay ko ay nakikipag-usap sa kanila ngayon. Narinig din ng tatay ko ang tungkol sa mga problema mo, sabi ni Waylon sa isang mabangis na pamamaraan. May sasabihin pa sana si Xela nang magsimulang mag-ring ang kanyang cellphone. Huminga siya ng malalim at sinagot niya ito. Ito ay isang maikling pag-uusap lamang at hindi nagtagal ay binaba na niya ang tawag. Tapos na ang lahat para sa akin. Ang tawag ay mula sa presidente ng kumpanya at sinabi niya sa akin na natanggal na ako, mahinang sinabi ni Xela. Alam niya na nawala sa kanya ang pagkakataong magkaroon ng isang mahusay na career. Dahil siya ay natanggal na sa trabaho, hindi na siya makakapasok sa anumang mahusay na mga subsidiary na kumpanya o investment sa mga kumpanya na nasa ilalim ng Dream Investment Group. Ito na ang katapusan niya. Ano? Tinanggal ka? Kahit papaano ay hindi inisip ni Waylon ang posibilidad na iyon. Noong una, ang gusto lang niyang gawin ay ipakita ang kanyang mga kakayahan sa harap ni Xela. Ang kanyang goal ay humanga sa kanya so Xela at umibig sa kanya. Nakipaglaban siya at nakipagbugbugan pa para matulungan siya, ngunit nabigo siya para malutas ang isyu ni Xela at nadagdagan nito ang kanyang mga pasanin sa buhay dahil siya ngayon ay wala ng trabaho. Waylon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nararamdaman ko na magpapatuloy silang ibuli si Xela, tinanong ni Rae dahil pakialamera naman talaga siya. Huwag niyong kalimutan. Nasa tabi pa rin natin ang tatay ni Waylon. Sigurado na mas malakas siya kaysa sa ilang deputy manager. Sabi ng isang kaklase na lalaki habang pinag-aaralan ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Waylon. Sinagot niya agad ito. Hello pa, anong sinabi mo? My God! Sige, naintindihan ko. Paano naman ako? Oh sige, pa. Naintindihan ko. Pagkababa niya ng tawag, maputla ang kanyang muka at nanginginig ang kanyang kamay kaya't nahulog ang cellphone niya sa kama. Waylon? Anong nangyari? Tanong ni Xela habang nag-aalala. Ito na ang katapusan ko. Ang taong binugbog ako ay ang senior executive mula sa headquarters. Kahit na gusto ni Papa na manipulahin ang kanyang mga koneksyon kay Jackson, sa huli, si Jackson ay isang driver lamang. Tiyak na hindi siya influential tulad ng senior executive na iyon, at saka, ang senior executive ay nagtrabaho para kay Michael Zikdeti. Siya ang loyal confidant ni Merzik. Kahit si Jackson ay ayaw makisali dito. Nagmamakaawa ang tatay ko sa kanila ngayon at tumawag siya para sabihin sa akin na humingi ako ng sorry sa deputy manager na ito ngayong gabi. Pinunasan ni Waylon ang malamig na pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang manggas. Si Xela ay sa sobrang nadismaya. Lumalabas na si Waylon ay nasa matinding problema din. Xela! Sinabi sa akin ng tatay ko na sinabi sa aming lahat na huwag kami maging bayolente. Sa company niyo nangyari ang harassment ni Charlie. Ang issue ay malulutas ng madali kung nagsampa ka ng isang reklamo sa mas nakakataas sayo. Tiyak na parurusahan nila ang manyak na yon sa sandaling malaman nila ang tungkol sa kanyang mga maling ginawa. Ang lahat ng nagawa natin ngayon ay pinalala lamang ang sitwasyon at ang mas masama pa doon. Nagiging malala na ang sitwasyon para sa atin. Ako ay nasa matinding kaguluhan ngayon at nawalan ka rin ng trabaho. Sinabi ni Waylon sa isang hindi karaniwang malambot na tono. Sa wakas ay nagsasalita siya tulad ng isang mapagpakumbabang tao ngayon. Narinig iyon ni Xela at naramdaman niya na parang may nagbigay sa kanya ng eksaktong parehong payo noon. Habang ang paningin niya ay nakapan sa buong wardrobe, napansin niya si Gerald na nakatayo sa tabi ng pintuan. Siyempre. Ito ang eksaktong ipinapayo sa kanya ni Gerald noong nagkita sila sa labas ng mga banyo. Bago ito, naisip ni Xela na walang karanasan si Gerald. Kaya hindi niya inaprubahan ang kanyang suggestion. Sa huli, kung sinunod lamang niya ang payo ni Gerald, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Ang bagay ay maaaring malutas ng napakadali. Ngunit huli na para pagsisisihan ito.
Sinubukan ng mga estudyante na gawing magaan ang sitwasyon sa pamagitan ng pagbabahagi ng mga posibleng positibong kalalabasan mula sa mga kaganapan ngayon. Ngunit sa kanilang isipan, alam nilang lahat na sila ay nagko-comfort lang sa bawat isa. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang cellphone ni Xela. Sinagot niya ang tawag at tulad ng dati, sandali lang siyang nakipag-usap. Gayunpaman, ang mga detalye ng tawag ay parang nakakasindak o napakahalaga kay Xela. Ito ay dahil papalapit sa pagtatapos ng tawag, ang kanyang mga mata ay nakabukas at ang isang ekspresyon ng lubos na hindi paniniwala ay nakapinta sa kanyang mukha. Xela! Anong nangyayari? Medyo natagalan si Xela na sumagot habang tulala pa siya sa tawag. Ang boss ng aking kumpanya ay tumawag sa akin ng personal ngayon lang. Sinabi niya sa akin na pwede kong ipagpatuloy ang aking trabaho doon at ililipat ako sa personnel department. Magtatrabaho ako bilang isang trainee doon at bibigyan din ako ng examination para makapaghawak ako ng mas mataas na mga posisyon sa department sa susunod. Humingi pa siya ng pasensya sa akin sa issue tungkol kay Charlie. Sinabi niya sa akin na natanggal na si Charlie at sinabi pa niya na isang desisyon ito na ginawa ng mga nakakataas. Napahinto ang lahat. Iisang bagay lang ang nasa kanilang isipan. Ano? Malaking pagbabago ang nangyari. At napakabilis din. Xela, naisip ko na may isang taong may mga koneksyon sa likod ng mga eksena para matulungan ka. Kung hindi man, bakit pa nanguna ang boss mo na tanggalin ang manyak na yon? Hindi kailangan ng effort ng boss mo para imbestigahan ang bagay na ito at tinawagan ka pa niya sa personal mong number para humingi ng tawad sa'yo. At saka, tinanggal niya pa ang manyak. Ganito din ang naisip ko. Sinabi mo mismo na ang desisyon ay ginawa ng mga superiors mo. Sigurado na may gumamit ng kanilang mga koneksyon para magawa ang bagay na ito. Si Rai at ang iba pa ay lantarang pinag-uusapan ngayon ang kanilang mga haka-haka. Sa tingin ko ganun din napakahirap na iaasing ka bilang isang potensyal na trainee para sa personnel department. Hindi ko maiwasang magtaka kung sino ang may ganoong kapangyarihang pasunurin ang boss at ang aking mga superiors na gumawa ng aksyon sa sitwasyon na ito. Sabi ni Xela habang maingat na hinihimas ang kanyang noo. Bigla siyang natigilan bago tumingala at napunta ang tingin niya kay Gerald. Gerald. Hindi niya namalayan na sumigaw at tumayo siya. Gerald. Lahat ng tao sa kwarto ay gulat na tumingin sa kanya. Hindi inaasahan ni Gerald ang reaksyon ni Xela, kahit natama siya. Habang nag-uusap ang mga kaklase niya sa bawat isa, umalis na si Gerald sa wardroom para tawagan si Zach. Inutusan niya si Zach na lutasin ang issue sa lalong madaling panahon. Ngayong maayos na ang lahat, nagulat si Gerald na mabilis na nahulaan ni Xela ang katotohanan. Sa palagay ko alam ko kung sino ang tumulong sa akin, Gerald, sabi ni Xela habang naglalakad palapit sa kanya. Alam mo kanina, noong bumabiyahe tayo papunta dito, sinabi mo na hindi kami dapat maging masama sa iba dahil maaaring sila lang ang taong makakatulong sa amin sa balang araw, kahit na sa una ay naging masama kami sa kanila. Salamat sa pagpapaalala sa akin nito, Gerald. Patuloy na ipinahayag ni Xela ang kanyang pasasalamat kay Gerald. Sa palagay mo alam mo kung sino ang tumulong sa'yo? Naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Nangangahulugan ba iyon na ang katotohanan ang malapit ng lumabas? Nagsimula siyang magpaliwanag. Kinuha ako ng deputy manager mula sa personnel department. Siya ay isang masigasig na batang manager at sa tuwing magkikita kami, siya ay tumatango at nagsasabi ng isang simpleng pagbati. Kahit na medyo maliit na bagay lang ito, sa palagay ko siya ang tumutulong sa akin ng pasikreto. Noong una, naisip ko na siya ay isang matapat at mabuting lalaki na nakatuon lamang sa kanyang trabaho. Kung tama ang alaala ko, malamang siya ay mas mapagpakumbaba at sopistikado kaysa sa naisip ko. Sinasabi ko ito ngayon dahil narinig ko mula sa mga kasamahan ko noong nakaraang araw na maaring hindi niya pinapakita ang kanyang tunay na pagkatao, sabi ni Xela. Nawala ang pagkalito ni Gerald sa oras na natapos niya ang kanyang paliwanag. Ang nahulaan ni Xela ay mali pala kung tutuusin at okay lang ito para kay Gerald. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Xela ang pangangailangan na kumpirmahin ang kanyang teori kaya tinawag niya ang isang malapit na babaeng kasamahan niya. Hello? Lila. Naalala mo pa ba ang pinag-uusapan natin tungkol sa deputy manager mula sa personnel department? Tingin ko naalala ko na sinasabi mo na siya ay pinsan sa isang superior. Okay lang. Oo, wala ito. Salamat. Ipagpatuloy mo na ang trabaho mo ngayon.
Matapos ibaba ang tawag, mukhang nasasabik si Xela na kahit ang mga mata niya ay naluluha na ngayon. Xela! Sigurado ka bang siya ito? May gusto ba siya sa'yo? Tanong ni Rae, at ang hindi maiwasang pagsiselos ay nararamdaman niya ulit. Hindi ako sigurado kung gusto niya ako o hindi. Pero sigurado akong pasikreto niya akong tinulungan ng maraming beses ngayon. Siya ay isa sa mga unang tao na nalaman na ako ay tinanggal. Ano man ang kaso, sasabihan ko siya na linawin ang lahat ng ito kapag pumasok ako sa trabaho bukas. Nagsiselos ako sa inyong lahat. Si Morgana ay tinulungan ni Cameron kaya isa na siyang opisyal na doktor habang si Xela ay pareho si Waylon at ang deputy manager ang patuloy na tumutulong sa kanya. May mayaman rin na tagapagmana si Sharon bilang boyfriend niya. Wala akong kahit anong magarbong bagay, sabi ni Rai habang kinakagat ang ibabang labi sa sobrang selos. Tumingin siya sa Taekon ng isang beses at wala nang sinabi na kahit ano. Pilit nang umiti lang si Morgana sa kanyang sinabi habang kinocomfort niya si Rai. Huwag mong sabihin yan, Rai. Okay naman ang tikoon. At saka, nakatayo ka lang naman dyan, makakuha ka ba ng mainit na tubig? Tanong ni Morgana habang nakatingin kay Gerald. Talaga. Marami pang iba na nakatayo dito na wala ring ginagawa. Bumuntong hininga si Gerald habang iniisip niya sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi siya maaaring tumanggi kaya't naglakad na lang siya sa isang mesa na may walang laman na glass jug sa taas. Si Dulce Lopez, ang president at ang vice president ay pupunta sa ward ngayon. Sinabi ng isang nurse na nakadungaw ang ulo sa loob ng kwarto. Matapos may parating ang mensahe na ito, umalis na agad siya. Darating ang president? Tanong ni Morgana ng gulat na gulat. Nagulat din si Waylon. Siguro nalaman ng president na nasa ospital ako kaya pupunta siya para bisitahin ako. Xela, halika tulungan mo ako. Kilala ng tatay ko ang president kaya kailangan kong maging maganda. Ilang segundo ang nakaraan, si Waylon ay galit pa rin na ang kanyang moment ay naagaw ng deputy manager ni Xela. Gayunpaman, alam niya na ang president ay personal na darating para salubungin siya kaya siya ay huminahon ng kaunti sa kanyang nararamdaman na galit. Habang sinusuportahan siya ni Xela, dahan-dahan siyang tumayo at pakiramdam niya na medyo nasasabik siya. Sa kabilang banda, gusto ni Gerald na lumabas ng kwarto dahil dumadami ulit ang mga tao doon. Kinuha niya ang pitsel at pumunta sa pintuan para kumuha ng mainit na tubig. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at sa harap niya at nandoon mismo ang president. Oh? Mark Crawford, anong ginagawa mo dito? Hinimas niya ang mga palad niya habang tinatanong na may ngiti sa labi. Mark Crawford. Nataranta ang iba sa ward nang marinig ang pangalan. Lalo na ito para kay Waylon na handa nang batiin ang president at kumilos na parang nanghihina sa harap ng iba pa. Sa oras na ito, mas natulala kumpara sa iba sa kwarto. Bakit niya tinawag si Gerald bilang Mark Crawford? Alam mo kung sino ako, President? Tanong ni Gerald. Nabigla din siya. Siyempre kilala kita. Noong pinasok sa ospital si Mo Winters, pumunta rin ako para bisitahin siya. Pero hindi kita nakasalubong sa oras na iyon bago ka umalis, sabi ng president habang patuloy siyang ngumiti. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang mga salita, mabilis na inayos ni Gerald ang puzzle. Noong dinala si Mo Winters sa ospital, nakasalubong niya si Morgana sa cafeteria. Noon, mabigat ang loob ni Morgana sa kanyang issue sa trabaho. Nang umalis si Gerald para makipagkita kay Zack, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga issue sa trabaho ni Morgana. Kahit na ang kanyang mga issue ay nalutas pagkatapos, ang credit para sa ginawa niya ay inagaw ni Cameron sa huli. Siguro sa mga panahon na iyon narinig ng president ang tungkol kay Gerald. Kung iisipin ang nangyari noon, binanggit din ni Mo Winters ang pagbisita sa kanya ng president noong nakaraan kahit na hindi ito pinansin ni Gerald. Mark Crawford, narinig ko mula sa head nurse na nandito ka kaya pumunta ako para makilala ka. Huwag kang mahiya na sabihin sa amin kung meron kang mga kahilingan. Gagawin namin ito kaagad para sa'yo, pagpapatuloy ng president. Pagkatapos ay tumingin siya kay Morgana na nakatayo sa tabi nila. Tingnan mo rito, Mark Crawford. Pagkatapos ng recommendation mo, si Morgana ay isa ng opisyal na doktor dito. Siya ay medyo masigasig at responsableng empleyado kaya tumatanggap siya ng mataas na papuri mula sa parehong mga pasyente at mga staff dito. Napakabuti mo na magrekomenda sa amin ng isang mahusay at may talento na tao. Lumaki ang ngiti sa mukha ng president nang sabihin niya iyon.
Nagpatuloy silang dalawa sa pag-uusap tungkol sa ilang iba pang mga bagay. Ilang mga eksperto rin ang nakatayo sa likuran ng president at nakipagkamay sila kay Gerald bago sila tuluyang umalis. Noon, sinabi ni Gerald kay Zack na gamitin ang kanyang mga koneksyon sa city para malutas ang mga isyu ni Morgana. Hindi parte si Gerald sa mga pangyayari na iyon. Gayunpaman, ang president ay isang may kakayahang tao. Kung tutuusin, nagawa niyang malaman na si Zack ay tauhan ni Gerald na kumikilos sa ilalim ng mga utos nito. Nang umalis na ang mga taong yon, lumingon si Gerald sa likod ng kwarto. Doon niya napagtanto na lahat ng kanyang mga kaklase ay nakatingin sa kanya ng gulat na gulat. Lalo na para kay Waylon. Makikita na siya ay nakatulala habang nakatayo siya sa tabi ng kanyang kama, hindi gumagalaw mula sa kinatatayuan niya. Nalaman niya na ang president ay hindi dumating para salubungin siya. Naparito siya para personal na makilala si Gerald ng mag-isa. Nakakahiya naman. Uminom ka muna ng mainit na tubig, sabi ni Gerald bago paandarin ang pintuan. Gerald. Tinawag siya ni Morgana, makikita ang hindi makapaniwala na itsura sa kanyang muka. Ano yon? Ano ang problema, Morgana? Tanong ni Gerald. Ay, ikaw ba ang tumulong sa akin? Ikaw ba ang dahilan kung bakit napakadali kong maging isang opisyal na doktor dito? Malinaw na sinabi iyon ng president kanina. Si Gerald ang nagrekomenda ng isang mabuting doktor sa ospital. Nagtaka si Morgana noong una niyang makuha ang trabaho. Naisip lamang niya na si Cameron ang tumulong sa kanya. Pinasalamatan pa ng kanyang ama ang ama ni Cameron para doon. Gayunpaman ang ama ni Cameron ay lumitaw lamang na isang malamig at isang alof na tao. Ang kabutihan na pinakita lamang ng kanyang ama ay ang pagbigay ng isang basong tubig bago siya ay umalis. Kung totoong si Cameron ang tumulong sa kanya, bakit nangyari iyon? Ang lahat ay may katuturan ngayon. Si Gerald na ang tumulong sa kanya sa simula pa lang. Lumalabas na si Gerald ay medyo malapit sa president. Hindi naman ito big deal. Maswerte lang ako na may alam akong ilang relevant na mga tao kaya sinabi ko sa kanila ang tungkol sayo, sabi ni Gerald habang ngumingiti siya. Si Morgana ay napuno ng panghihinayang matapos marinig iyon. Naalala niya ang unang pagkakataong nakilala niya ulit si Gerald pagkalipas ng mahabang panahon. Nilibre lang siya nito sa isang kainan sa kafeterya habang si Cameron ay nililibre siya sa isang engranding kainan at sa isang kahanga-hangang hotel. Ang totoong taong nag-isip tungkol sa kanyang hinaharap at tumulong sa kanya na malutas ang lahat ng kanyang mga isyu ay si Gerald. Nang makita niya ulit si Gerald, natagpuan ni Morgana ang sarili na nakatingin sa kanya sa ibang pananaw. My God! Gerald, nagmamaneho ka ng Mercedes-Benz class kanina. Mayroon ka ring napakahusay na koneksyon sa mga maimpluwensyang tao. Ano nga ba ang ginagawa mo ngayon, Gerald? Ang tanong ay nagmula kay Rai. Anong sinabi mo? Nagmamaneho siya ng Mercedes-Benz class, gulat na sinabi ni Waylon. Kung iisipin, ngumiti lang si Gerald sa isang gilid habang pinapakita ni Waylon ang kanyang sasakyan kanina. Naisip niya na nagsiselos ito, ngunit natutuwa lang si Gerald habang tinitingnan ang lokong ipinapakita ang sasakyan ng Audi A4. Sa kasalukuyang presyo ng isang Mercedes-Benz class, ang halaga nito ay katumbas ng 8 o 9 na mga Audi A4 na kots. Tulad ng sinabi ko dati, napanalunan ko lang ito bilang premyo. Sasakyan lang ito para matulungan akong makabiyahe, kalmadong sinabi ni Gerald habang nakangiti. Pagkatapos ay inilapag niya ang pitsel at umalis sa ward. Si Sela ay walang sinabi, ngunit mas nairespeto niya ngayon si Gerald kaysa sa noon. Umalis siya sa ward sa sandaling ang mga isyu ay nalutas na nang hindi inaasahan ang anumang pasasalamat ng mga tinulungan niya. Sa isipan ni Sela, alam niya na kahit na palagi niyang naisip na ang iba ang tumutulong sa kanya, walang pakialam si Gerald hanggat maayos na ang mga isyu. Kahit na sa oras na sumakay si Gerald sa kanyang kotse, ang kanyang mga kaklase ay hindi man lang gumalaw ng kahit konti. Nakatitig pa sila sa gulat na umalis lang siya ng ganon. Habang nagmamaneho si Gerald ay nagsimulang mag-ring ang kanyang cellphone. Nagulat siya na ang tumawag sa kanya ay si Tammy ngunit sinagot pa rin niya ito. Gerald, sabihan mo si Gia na umuwi ka na. Si Mark Warringtons ay sobrang nababalisa. Sinubukan niyang tawagan si Gia ng maraming beses ngayon pero mukhang nakapatay ang cellphone niya. Ni hindi na siya sumagot sa alinman sa aking mga messages. Pakisabihan naman siya, makikipagkita ako sa kanya ngayong hapon, sabi ni Tammy. Napahinto sandali si Gerald nang marinig niya iyon.
Pinahinto niya kaagad ang sasakyan niya sa gilid ng kalsada. Ano? Anong ibig mong sabihin na nag-aalala siya? Hindi ba umuwi si Gia? Alam na alam niyang sinabi ni Gia na uwi siya bago siya umalis. Hindi pa nakakausap ni Gerald si Gia mula noon. Naisip niya na magiging maayos na ang lahat pagtatapos nito. Kung sa bagay, hindi niya hinayaan na manatili siya doon dahil madaragdagan lamang nito ang mga pagkakataon na hindi maunawaan ni Mila ang pangyayari na ito sa hinaharap. Saan siya napunta? At bakit hindi na makontak ng sinuman si Gia ngayon? Ano? Anong sinasabi mo? Kausap ko siya kahapon bago ko malaman na hindi ko na siya matawagan ngayon. Grabe ang pinakita niyang pagpapanggap at ngayon ang kanyang tatay ay talagang natatakot para sa kanya. Sana huwag ka nang magpanggap, wala dito ang tatay niya. Ipasa ang cellphone mo kay Gia ngayon, sabi ni Tammy. Gusto niyang isipin na nagpapanggap lang si Gerald. Tammy, seryoso nga ako. Huwag mo akong takutin. Umalis siya sa bahay ko noon at umaga kinabukasan, sumakay si Gia sa kotse pabalik sa Mayberry. Sinabi niya na magpapakasal na siya kay Jacob sa sandaling umuwi siya. Hinimas ni Gerald ang kanyang manggas sa kanyang noo nang magsimulang bumuo ng malamig na pawis dito. Ipinaliwanag niya kay Tammy ang lahat ng nangyari noong araw na umalis si Gia. Damn. Kahit na kung ganun, dapat makakausap pa rin natin siya pero hindi namin siya matawagan ngayon. Sinabi ba talaga niya sa'yo na magpapakasal siya kay Jacob? Kanino pa ba? Sasabihin ko lang ito. Ang taong dapat niyang pakasalan ay hindi si Jacob. Ito ay isang tao mula sa Yanken na kilala lamang ng iba bilang si Marlong. Pero ayaw ni Gia na makasama siya kaya lumayas siya. Pinaghihinalaan ko na pumunta siya sa'yo na may maraming mga dahilan sa isipan kung sakaling hindi mo siya pakisamahan. Oh, Gia! Ngayon lang ako nag-aalala na may nangyari sa kanya, sigaw ni Tammy na maririnig ang pag-aalala sa kanyang boses. Matapos sabihin ang alam nila tungkol sa sitwasyon, binaba na ni Gerald ang tawag bago agad na sinubukang tawagan si Gia. Gayunpaman, totoo ito. Ang cellphone ni Gia ay nakapatay na. Sinubukan niyang tawagan siya sa pamagitan ng iba pang social media, ngunit ang resulta ay pareho. Pitang ina. Ano ang nangyari, Gia? Kahit na ang pagkawala niya ay walang kinalaman sa akin, ang huling lugar na nakita siya ay sa tinitirhan ko pa rin. Sobrang naguluhan si Gerald at napuno siya ng panunuya sa kanyang sarili. Kung hindi ko sinabi ang mga bagay na iyon, siguro hindi aalis si Gia. Kung sana tinawagan ko siya pagkatapos niyang umalis, baka alam ko pa kung nasaan siya ngayon. Pero huli na para doon. Hindi ko inasahan na mangyayari ito. May nangyari kay Gia at kailangan ko siyang hanapin kaagad. Sinabi din ni Tammy na sa tingin niya ay kasama pa rin ako ni Gia. Napakamot sa ulo si Gerald sa pagkabigo. Sa kanyang isipan, maraming mga posibilidad na mga bagay na maaring nangyari sa kanya. Ang bawat posibilidad na naisip niya ay mas nakakatakot kaysa noong una. Hinampas niya ng malakas ang kanyang manibela para kumalma ng kaunti. Umiling siya sa kanya, pinihit agad ang sasakyan. Babalik na siya ngayon sa Mayberry. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.